Ang most valued prinsesa at isang multi-talented veteran papa. MVP Rian aka Lea gaganap bilang Kamya. Oh my fullness! Bakit ganyan siya kaputi? At si MVP Ricky bilang daddy niya. Mamamatay muna ako bago niyo siya makuha! Si Jewel, guguluhin ang istorya. Patay tayo ngayon sa tatay ni Ate Kamya. Exciting ang alamat ng Kamya sa Mahiwagang Baul ngayong linggo-bingo sa gabi ng GMA. Patay kang baul ka. Nasaan kaya ang puso ng mga kwento? Yayang! 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 Mga apo, ginalaw niyo ba yung baul kanina? Hindi po! Lola, hindi naman po namin yung gagalawin hanggat di po nagpapaalam sa'yo eh. Siguro may isang malakas na hangin na dumaan, kaya ayun, biglang bumukas ang baul. Lola, lakas-lakas naman po nung hangin na yun. Di ba po, mabigat po yung takip ng baul? Ay, nako, sige na. Kumain na kayo, ha? Pagkatapos kumain, magkukwento na ako, ha? Eh, Joel, alisin mo nga yung bulaklak dyan sa buhok mo. Ginagaya mo ba si Jasmine Trias? Hindi, si Ate Jolina. Abango-bango kasi. Eh, Lola, ano po ba tawag dito sa bulaklak na ito? Bigay po kasi ito sa akin ni Ate Yayang eh. Kamya! Ano tawag dyan? Nakakabot. Ganda naman ng pangalan. Lola, ano po yung iniisip nyo? Ba't po ang serious-serious nyo naman? Lola, maganda po ba yung kwento ng Kamya? Pwede po ba, Lola, yun na lang po yung kwento nyo sa amin? Kasi po, tagal-tagal nyo na po hindi po nagkukwento tungkol sa mga flowers eh. Oo, di kasi naman. Ay, Kuya Epoy, pinapakwento mo kay Lola yung alamat ng Kamya. Corny naman po niyan. Alamat na lang po ng kuto. O kaya po, kung bakit po may pulgas ang aso. Ikaw talaga, ha? Eh, tama naman si Jewel, eh. Matagal na kayong hindi nakakarinig ng kwento tungkol sa bulaklak. Bueno, pakinggan nyo ang alamat ng Kamya. Isang uri ng bulaklak na nagsasabog ng napakabangong halimuyak. Noong unang panahon, nung panahon ng mga Kastila, may isang dalagang kung tawagin nila ay Kamya. Nag-iisang anak ni Damian at ng kanyang asawa si Kamya. Ngunit sinamang palad na mamatay sa panganganak kay Kamya ang kanyang ina. Magmula ng bata pa si Kamya hanggang sa siya'y magdalaga, itinago na siya ng kanyang ama. Sinasabing pinaglihid daw sa araw si Kamya kung kaya't siya'y ubod ng puti at maging ang kanyang buhok ay hindi gaya sa karaniwan. Ito ang dahilan kung bakit ikinulong ni Damian si Kamya upang ilayo sa mga taong manlalait sa kanyang anak. Kumain ka na, anak, ha? Akala mo lang ika'y di minamahal. Ang akala mo lang ika'y pinahihirapan. Ang taas! Nalula ako!
magtatapos nito, ah. Dali nga. Huwag ka munang mamimitas, baka bawal. Alam niyo, pakiramdam ko, nasa flower shop tayo. Ang dami kasi bulaklak. Ang dami. Wag! Wag ka restore. Bawal nga, eh. Bawal ba? Sorry. Hindi naman to yata flower shop eh. Wala nga. Dito. Rextor, bahay! Ha? Ay? Pero, kanino kayong bahay to? May malay ko. Anak, bakit ka tumatangis, ha? Maglalabing 8 taon na po ako. At hanggang ngayon, hindi ko pa nakikita yung daigdig sa labas. Sana po, kahit isang pagkakataon lamang, bigyan niyo na po ako. Anak, ipagpatawad mo, ha? Ngunit hindi ako makakapayag na lait-laiti ka ng mga tao. Mga tao makakakita sa'yo. Tawarin mo ako, ha? Kumain ka na, anak, ha? Tang! Tang, parang awa niyo na po. Kahit isang pagkakataon lamang. Sige na po, Tang. Kuya, baka si Ate Camille yun. Ikinulong siya nung tatay niya. Aray ko. Ay, dito, dali. Di ba tatayo ni Ate Camia? Anong pangalan nun, Jewel? Nais ko lang naman makita ang kagandahan sa labas ng silid na ito. Bakit yun ipinagkakait sa akin ng aking ama? Kung naririnig niyo ako, kahit isang araw, kahit sandali, palabasin niyo ako. Bago man lang sana sumapit ang aking 18 kaarawan. Parang awa niyo na. Tang! Tang, palabasin niyo ako. Parang